Anong gagawin mo kung ang mabait mong kasintahan ay bigla na lang naging sobrang possessive, obsessed at mapanakit sa'yo? Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ang kaso natin ngayon ay nakasentro sa syudad ng Binghamton na isang maliit na lungsod na matatagpuan sa New York State. May populasyon nitong humigit kumulang nasa 50,000 katao at kilala rin sa mga magaganda nilang arkitektura at mga tanawin. Ang Binghamton University na may higit sa 18,000 na mag-aaral ay isang mahalagang bahagi din ng lungsod. Ang universidad ay may mataas na reputasyon at isa sa mga pinakamahusay na pampublikong paaralan sa Northeast. Kaya itinuturing ito bilang isa sa pinakamagandang institusyon upang mag-aral sa kanilang lugar. Gayunpaman, noong March 9, 2018, isang nakakabahalang balita ang yumanig sa buong universidad at siya ring nag-iwan ng takot sa syudad ng Binghamton. Isa sa mga estudyante ng universidad ang naging biktima sa krimen at kapwa rin ito estudyante ang salarin. Ating alamin kung ano nga ba ang buong kwento at kung ano ang tumulak sa lalaking ito upang gawin ng isang karumal-dumal na krimen. Si Hailey Anderson ay ipinanganak noong May 9, 1995 at ito'y bunso sa dalawang magkakapatid. Lumaki siya sa Westbury kasama ng kanyang mga magulang na sina Gordon at Karen, pati na rin ang kanyang ate na si Meline. Inilalarawan ito ng kanyang pamilya bilang likas na masayahin, masipag, mapagmahal sa musika at mabait. Dahil din sa personalidad niyang ito, nagkaroon siya ng maraming kaibigan sa kahit saang lugar man siya mapunta. Noong taong 2013, umalis ito sa kanilang tahanan upang simulan ng bagong kabanata ng kanyang buhay sa Binghamton University para mag-aral ng 5-year course na nursing. Mahirapan para sa kanyang mga magulang na malayo sa kanila ang anak. Alam din nilang mahalaga para kay Hailey na mahanap nito ang sarili niyang landas. Mahilig si Hailey sa mga magagandang bagay at mahusay din siya sa paggawa ng kape. Habang nasa universidad, nagtrabaho ito sa Jasmine's na isang coffee shop sa campus upang masuportahan rin ang kanyang sarili. Gayunpaman, iyon ay pang-temporary lamang dahil may naghihintay pang isang trabaho para sa kanya sa Northwell Health Hospital kung saan naka-assign siyang magtrabaho sa emergency room pagkatapos ng kanyang graduation. Bilang isang dalagang may mataas na kumpiyansa sa sarili, naging komportable din ito sa pagkikipag-date sa mga lalaki sa kanilang campus. At sa kanyang mga huling taon sa kolehiyo, doon na niya nakilala si Orlando III na kapwa niya rin estudyante sa parehong universidad. Si Orlando ay nagmula sa Nicaragua, pero halos ang kalahating taon ng kanyang buhay ay iginugol niya na sa US. Bukod pa doon, citizen din siya ng parehong bansa kaya madalas itong naglalakbay sa pagitan ng dalawang lugar. Mabait, nakakatawa, maalalahanin at magalang. Ito naman ang paglalarawan ng kanyang mga kaibigan sa binatang may edad din na 22 years old. Gayunpaman, nang puntong nagkakilala ang dalawa, dito naman unti-unti nagsimula ang mga problema sa buhay ni Hailey. Lingid kasi sa kaalaman ng dalaga, nakikipag-date pala siya sa isang obsessed na demonyo na nagbabalat kayo lamang. At kahit pa nai-enjoy niya namang kasama si Orlando, hindi pa talaga ito handang magkaroon ng seryosong relasyon habang siya ay nag-aaral. Kabilang na din doon ang dati niyang kasintahan na si Kevin kung saan nakilala niya din si Orlando sa pamamagitan nito. Habang ang dalawa ay nagliligawan pa lamang, alam na at tinanggap naman ni Orlando ang mga kondisyon ni Hailey dahil malinaw namang ipinaliwanag ng dalaga sa kanya ang mga priorities nito ng panahong iyon. Sa kasamaang palad nga lang, hindi niya matanggap ang kalayaan na meron si Hailey at doon nagsimula ang problema nilang dalawa. Nagagalit siya tuwing may kasama itong ibang lalaki o kahit ang ex nito na kaibigan din naman niya. Sa katunayan, madalas rin siyang sumusulpot ng bigla-bigla na lang sa bahay ni Hailey kahit hindi naman siya imbitado. Pagkatapos nun, uupo lang naman ito sa kanilang beranda upang manigarilyo. Sa pagdaan pa ng panahon, lalo lamang lalala ang pag-uugaling ito ni Orlando. Isang halimbawa na lamang ay noong September 2017 nang nagising si Hailey isang araw at natagpuan niya na lang na butas na pala ang lahat ng gulong ng kanyang kotse.
Nagresulta iyon sa mahigit $600 o mga 33,600 pesos na pinsala na sobrang malaki na para sa isang estudyante. Klarong iyon ay hindi lamang random na pag-atake at malakas din ang kutob ni Hailey na si Orlando ang may pasimuno nito. Kaya niya iyon naisip ay dahil nagpalipas di umano siya ng gabi kasama ng kanyang ex na si Kevin na ipinaalam niya rin naman kay Orlando, yun nga lang sobrang seloso talaga ito. Pagkatapos nun, pinost ni Hailey ang insidente sa Snapchat kung saan nag-reply naman si Orlando na binutasan din di umano ang mga gulong ng kanyang kotse katulad niya na halata namang isang kasinungalingan lamang. Sinabihan rin siya ni Hailey na balak niyang mag-report sa pulisya pero sumagot naman si Orlando na hindi daw iyon isang magandang ideya dahil hindi rin nga siya nag-report sa nangyaring sira sa kanyang kotse. Siyempre, alam din naman ni Hailey na kung siya ay maghahain ng kaso, siguradong mapapatalsik si Orlando mula sa universidad. Kaya upang protektahan ang karera at kinabukasan nito, pinili niyang hindi na lamang i-report ang insidente. Nang puntong iyon, bagaman nakita na ni Hailey ang mga hindi magandang katangian ni Orlando, hindi niya naman gustong maging masyadong malupit dito. Sa makatuwid, sa halip na talikuran nito, pinanatili niya pa rin si Orlando sa kanyang buhay. Hindi malinaw kung magkaibigan na lamang sila o kung ano man ang relasyon nila ng panahong iyon, pero ang alam lang ng kanyang mga kaibigan, may mga araw na magkasama pa din ang dalawa ng sila lang. Sa kasamaang palad nga lang, ang desisyon niya ring iyon ay siyang magreresulta sa isang malungkot at nakakatakot na katapusan. Noong gabi ng March 7, 2018, nag-enjoy si Hailey at ang kanyang mga kaibigan sa pag-inom ng alak at paglaro ng mga board games hanggang hating gabi. Gayunpaman, mga bandang 3:00 ng madaling araw, umalis siya para makipagkita kay Orlando sa apartment nito na nasa labas naman ng campus. Nakuhanan din ng mga surveillance camera ng mga kapitbahay ng binata ang pagpasok nila doon mga bandang 3:15 AM. Hindi klaro kung ano ang mga sumunod na nangyari habang sila ay nasa loob, pero ang sigurado lang, si Hailey ay sinakal hanggang sa ito ay mamatay. Pinaniniwalaan din ng mga pulisya na pinatay di umano ni Orlando si Hailey dahil sa sobrang pagsiselos. Malamang iniisip niya na kung hindi niya makukuha ang dalaga, hindi din ito pwedeng mapunta sa iba. Pagkalipas ng 7 oras pagkatapos ng krimen, mga bandang 10:48 ng umaga, nakuhanan naman ng isang kamera ang pag-alis ni Orlando mula sa kanyang apartment ng mag-isa. Pagkaraan lang ng ilang minuto, bumalik din ito kaagad nang may dala namang melatonin na isang gamot na tumutulong sa pagtulog. Gayunpaman, hindi niya ito binili para sa layuning iyon. Lilipas pa ang ilang oras, muli siyang namataan sa CCTV na papunta naman sa kanyang basement. Pinapaniwalaan nilang ito ay kumuha ng mga iilang eye hooks bago muling umakyat sa taas. Pagkatapos nun, nagsulat siya ng isang liham sa Espanyol, nagsasabing hindi daw niya inaasahan na magagawa niya ito. Patawad ama, malapit na tayong magkita sa langit. Ang binanggit na ama ni Orlando sa liham ay ang kanyang tatay na namatay mga ilang taon na ang nakakaraan. Kaya tila ba'y nagpapahiwatig ito na balak niyang tapusin ang sarili niyang buhay para sila ay magkasama na. Sinubukang magbigti ni Orlando sa pamamagitan ng pagkabit ng kanyang necktie sa mga hook na isinabit niya naman sa isang door frame. Gayunpaman ang ginawa niya na ito, nahulog lamang siya at tumama ang kanyang ulo sa sahig. Sa kabila din ng mga dugong nakita nila sa hallway, nakaligtas naman ito sa pagtangka niya sa sariling buhay at sa halip na sumubok pa muli, nagpasya na lamang siyang tumakas. Binago niya ang kanyang plano kung saan pagkatapos niyang mag-impake ng iilang mga gamit at lagyan ng bandage ang kanyang ulo, dumiretso na ito kaagad sa JFK International Airport. Pagkarating niya naman doon, sumakay naman siya sa isang eroplano na patungong Nicaragua, umaasang matatakasan niya ang mga otoridad ng panghabang buhay. Nang puntong iyon, dahil hindi naman nakabalik sa kanilang tinutuluyang dormitoryo ang 22 years old na si Hailey, nag-alala na ng sobra ang kanyang mga kasamahan. Si Hailey ay maagap at isang mabuting kaibigan sa kanila, kaya agad nilang napansin ang kakaibang pangyayari. Noong umaga ng March 8, napansin na ng ilang kaibigan ni Hailey na hindi ito sumasagot sa kanilang mga text message at pagsapit ng gabi, nang hindi pa rin ito sumasagot sa kanilang tawag, nadagdagan pa ang kanilang pag-aalala. Lalo pa silang kinutuban ng masama nang hindi rin siya dumalo sa isa nilang klase ng gabing iyon.
Kilala ang dalaga na masipag mag-aral kaya alam nilang hindi ito basta-bastang a-absent nang walang maayos na dahilan. Sa kabutihang palad, matalino din naman si Hailey at alam nito kung gaano kaimportante ang ibahagi sa kanyang mga kaibigan ang kanyang lokasyon. Naka-install sa iPhone ni Hailey ang Find My Friends app at ito ang nagbigay daan sa kanila upang malaman kung saan nila ito mahahanap. Ayon doon, natuklasan nila na ang huling lokasyon ng kanyang telepono ay wala sa sarili niyang tahanan, kundi sa apartment ng kanyang ex-boyfriend. Ang parehong lalaki na dati pa ay nagpakita na ng mga nakakabahalang pag-uugali sa kanila. Sa lubos nilang pagkabahala, nagpasya na silang kumilos kaagad at puntahan ang address nito upang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Pagkarating nila sa apartment, maliban sa nakapatay ang ilaw at nakalak ang mga pinto, napansin din nila na ang sasakyan ng dating nobyo nito ay wala sa garahe. Dahil dito, nagpasya na lamang silang pasukin ng bahay sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana. Gayunpaman, pagkapasok nila sa loob, wala sa kanila ang naging handa sa nakakakilabot na bagay na kanilang madidiskubre. Sa loob ng isa sa mga kwarto, natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ng kanilang matalik na kaibigan. Sinubukan din nilang hanapin kung nasaan si Orlando, pero ang hindi nila alam na sa ibang bansa na pala ito. Pagkatapos ng kakilakilabot nilang natuklasan, agad silang tumawag sa pulisya, ngunit napag-alaman din nila kalaunan na hindi pala ito ang unang beses na pumunta ang mga otoridad sa apartment ni Orlando ng araw na iyon. Ang lumalabas kasi, pagkatapos mapatay ng binata si Hailey, tumawag ito sa kanyang kapatid para sabihin na may nagawa siyang masama at na isa daw siyang kahihiyan sa kanilang pamilya. Nag-alala ang kanyang ate kaya tumawag naman ito sa pulisya upang humiling ng welfare check para sa kanyang kapatid. Gayunpaman, nang walang sumasagot at bumukas ng pinto pagkatapos nilang kumatok ng ilang minuto, nagpasya na lamang silang umalis. Kalaunan, bumalik ang pulisya sa parehong address pero ng puntong iyon, ito ay dahil na sa natanggap nilang report na may natagpo ang patay na dalaga sa loob. Isang bagay lang na nagpakumplika sa kasong ito ay ang paglabas ni Orlando sa US. Dahil kung isang suspect sa pagpatay ay mahuhuli sa parehong bansa kung saan nangyari ang krimen, maaari silang litisin din doon. Subalit kung sila ay tumakas, karaniwang may mga kasunduan ang bawat bansa na ibalik o isuko ang mga suspect sa mga otoridad. Gayunpaman dahil walang kasunduan sa extradition ang US at Nicaragua, si Orlando na may citizenship sa parehong bansa ay hindi maibabalik upang harapin ang paglilitis niya sa US at siya ay maaaring manatiling malaya. Naging mahirap ang sitwasyong iyon para sa pamilya ni Hailey, lalo na para sa mga kapulisan na humahawak sa kaso. Nang puntong iyon, nakasalalay na ngayon ang desisyon sa gobyerno ng Nicaragua sa kung ano man ang piliin nilang gawin kay Orlando. Ang tanging magagawa lang ng pamilya ni Hailey at ng mga detectives ay ang maghintay sa kung anumang balita. Pero habang sila ay naghihintay, naging abala naman ang mga forensic officer sa US sa pagtukoy kung paano namatay si Hailey. Ayon sa resulta ng kanyang otopsiya, namatay daw ito dahil sa asphyxiation o sa pamamagitan ng pagsakal. Dagdag pa doon, may mga pasarin ito sa kanyang lieg at mga braso. Sa kabilang dako naman, maayos na nakarating si Orlando sa Nicaragua at sinundo pa nga ito ng kanyang ina mula sa airport. Hindi pa tiyak kung ano ang alam ng kanyang ina tungkol sa nagawa niyang krimen, pero nanatili siya kasama nito ng ilang mga araw sa kabila ng international na alert na pinalabas ng pulisya. Gayunpaman, ang kanyang malalayang araw ay hindi din tatagal dahil pagkalipas lamang ng ilang araw, pagkatapos niyang pumunta sa isang hospital sa Leon, may nakakilala sa kanya at agad naman itong inaresto ng mga otoridad. Samantala sa Binghamton University naman, labis na ikinalungkot ng buong campus ang pagkamatay ni Hailey. Kinansela din nila ang mga klase para sa mga senior nursing students noong Lunes upang ipaglugsa ang pagkawala nito. At syempre lahat sila, kasama ng mga kaibigan, pamilya at kaklase ni Hailey ay naghahangad lamang ng iisang bagay. Ito ay ang makamit ang hustisya laban sa halimaw na responsable sa kanyang pagkamatay. Nang panahong iyon, dahil alam na ng publiko na ang salarin ay tumakas patungong Nicaragua, maraming tao ang nag-aabang kung ano ang mga susunod na hakbang na gagawin ng mga otoridad tungkol sa sitwasyon. Ngunit bago iyon, kinakailangan muna ni Orlando na dumaan sa mga legal na hakbang. Pagkatapos niya muling magtangkang magpakamatay,
Dinala muna nila ito sa isang psychiatric hospital upang magpagamot. Nang siya'y diniklara ng stable, inilipat naman siya sa isang pasilidad na tinatawag na El Chipote na matatagpuan sa Managua. Humiling ang US sa gobyerno ng Nicaragua na ibalik si Orlando sa kanilang bansa upang harapin ang kaso ng second-degree murder. Kung saan sana sa state ng New York, ito ay maaaring makatanggap ng parusang habang buhay na pagkabilanggo na may minimum na 25 years bago maging eligible sa parol. Gayunpaman sa kasamaang palad, sa kabila ng pakiusap ng US, tumanggi ang Nicaragua na i-turn over si Orlando. Siyempre, ang desisyong iyon ay lubos na ikinagalit ng pamilya at pati na rin ng mga kaibigan ni Hailey. Ayon pa sa gobyerno ng Nicaragua, bagaman hindi nila ito ibabalik sa US, magsasagawa naman sila ng sarili nilang paglilitis para sa kanya nang humaharap sa kasong femicide. Ang ibig sabihin ng kasong ito ay ang intentional na pagpatay sa isang babae ng isang salaring lalaki. Sa kaso ni Orlando, ang motibo niya sa krimen ay pagsiselos, kung saan pagkatapos niya maging obsessed kay Hailey, ayaw niya na itong pakawalan at ang nararamdaman niyang iyon ay siyang humantong sa karahasan. During sa paglilitis, sinabi ng ina at mga kaibigan ni Hailey na masyado daw controlling at obsessed si Orlando sa kanya. Ibinahagi din nila na hindi siya tinatantanan nito, minsan sinisigawan at sinisira pa ang kanyang kotse. Kinumpirma din ng maraming tao ang ganito nga niyang pag-uugali. Dahil ang pagkamatay ni Hailey ay naganap sa loob mismo ng bahay ni Orlando at sa tulong na rin ng mga available na surveillance footage, halos walang duda na ang binata nga ang pumatay sa kanya. Gayunpaman, sa harap ng korte, umakto lamang ito na wala siyang pakialam, na mukhang hindi man lang siya nababahala at parang hindi rin siya interesado sa kaso. Bukod pa doon, sinabi rin niya na wala siya sa tamang pag-iisip noong oras ng krimen dahil uminom daw siya ng maraming alak nung gabing iyon. Ginamit niya itong rason na wari ba'y sapat na itong dahilan para siya ay makalaya. Ipinahayag din ni Orlando sa harap ng korte na hindi daw niya maalala ang pagpatay kay Hailey at na marahil siya ay half-conscious lang daw noon kung ginawa niya man ito. Gayunpaman, nang tanungin naman siya ng prosekusyon kung nangyari na ba iyon sa kanya dati o kahit pagkatapos ng gabi ng pagkamatay ni Hailey, wala naman siyang maipakitang ebidensya. Ang isa pang nakakagulat na bagay na nangyari sa paglilitis ng kaso, ang karamihan sa mga kaibigan at kaklase ni Orlando mula sa Nicaragua ay hindi naman naniniwala na pinatay nga niya si Hailey. Para sa kanila, si Orlando daw ay isang mabait at banayad na tao na nagmahal lamang sa kanya. Kaya sigurado, hindi daw siya ang responsable sa krimen. Marami din sa kanila ang hindi naniniwala na siya ay nagkasala at may iilan pang nagsasabi na wala namang palatandaan na siya ay possessive. Sa huli, pagkatapos ng 1.5 oras na deliberasyon, ibinigay na ng judge ang kanyang hatol. Sa kabutihang palad, si Orlando ay napatunayang guilty sa kasong femicide at dahil dito, siya ay hinatulan ng 30 years na pagkakakulong na siyang pinakamataas na naparusa para sa femicide sa Nicaragua. Tulad ng inaasahan, hindi natuwa si Orlando sa resulta at 1 taon lamang ang lumipas, humiling siya ng panibagong psychiatric evaluation. Subalit sa kabila nun, tinanggihan ng hukuman ang apelang ito at si Orlando ay patuloy na humarap sa 3 dekadang pagkakakulong hanggang sa ngayon. Isang bagay pa na maaaring magdagdag sa kanyang mga pasakit. Naglabas na din ng arrest warrant ang District Attorney ng Broome County at nangako silang hihilingan nila muling ma-extradite si Orlando pabalik ng US kapag matapos na ang kanyang sentensya sa Nicaragua. Ibig sabihin, kahit pa matapos nito ang 30 years niyang parusa, kung sakaling papasok man siya muli sa Amerika, siguradong haharap ito ulit sa isa pang paglilitis. Sa pagkakakulong ni Orlando, naway makamit na rin ng pamilya ni Hailey ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Si Hailey ay habang buhay nilang maaalala bilang isang maganda, matalino at mabait na tao na nagdulot ng positibong pagbabago sa buhay ng karamihan. Sa kanilang graduation, ang ama ni Hailey ang tumanggap ng kanyang diploma at para magbigay pugay na rin sa pagtatapos niya ng kolehiyo. Hanggang sa ngayon, regular pa rin nilang dinadalaw ang puntod ni Hailey at patuloy din itong inaalala ng lahat ng mga taong nakakakilala sa kanya. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari nyong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento.
Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.